Habang nagmimina si Su, gabi man o umaga, bigla niyang nakita ang isang matinding liwanag na tumawid sa kalangitan. Isang sinag ang diretsyo nitong tumama sa kinaroroonan niya. Nang magkamalay siya, laking gulat ni Su nang makita ang isang napakaganda at napakahalagang bato sa kanyang kamay. Masaya siyang tumakbo pa uwi. Pagbalik niya sa bayan, todo ang takbo ni Su, ngunit agad siyang bumagal nang makasalubong ang mga pulis, palatandaan ng kanyang maayos na pag-iisip. Muling nagmadali si So at muntik nang mabangga ang isang munting batang babae na biglang tumakbo sa kalsada. Mabuti na lang at dahil sa husay niya sa pagmamaneho, naiwasan niya ito. Pagdating sa bahay, ipinaalam ni Su sa tiyuhin niyang si Damon na kagagaling lang niya sa pagmimina. Pagkatapos, umakyat siya sa kanyang kwarto at sinimulang suriin ang bato, iniisip na baka ito na ang matagal nang inaasam ng kanyang ina. Bigla siyang nakakita ng parang guni-guni. Tinawag siya ni Uncle Damon at tinanong kung nakabili na ba siya ng tinapay, kaya nagulat si So at nagmadaling lumabas para bumili. Samantala, may isang ahensya ng gobyerno ang nakadetect ng kakaibang enerhiya sa bangin sa bundok kung saan nagmina si So kaninang umaga. Nagpadala sila ng isang kapitan upang pamunuan ang mga tropa sa investigasyon. Tumanggap ng utos ang kapitan at sinimulang ihanda ang diving equipment para sa pagbaba ng mga tauhan sa malalim na kuweba. Habang bumibili ng tinapay si Su, nakiusap ang tindera na iparating ang kanyang pagbati sa tiyuhin nito. Pauwi na si Su nang biglang naglabas ng kakaibang kapangyarihan ng bato sa kanyang bulsa. Tinangay siya ng pagsabog at bumagsak siya sa mismong kinaroroonan ng kaibigan niyang si Kon. Hinikayat siya ni Kon na bumangon at sumakay agad sa motor upang tumakas. May narinig si Su na tumatawag kay Kon, ngunit iginiit pa rin ni Kon na bilasan ang takbo, at siya pa mismo ang pumihit ng silinyador. Di nagtagal, hinabol sila ng isang binatang nagngangalang Roman sakay ng kotse. Tinanong nito kung bakit ayaw subukan ni Kon ang wedding dress at bakit siya tumatakas. Sinagot ni Kon na ayaw niya sa kasalang inayos lang ng kanilang mga magulang. Ipinagtanggol ni Roman ang desisyon, sinasabing para ito sa kapakanan ng dalawang pamilya at hindi mahalaga ang emosyon. Natawa si Kon sa sinabi niya at tinanong si So kung sang-ayon siya. Biglang sumulpot ang nakababatang kapatid ni Roman na si Otto at inakusahan si Su na siya ang may pukana nito. Muling binilisan ni Kon ang takbo. Inutusan ni Roman si Otto na pilitin si Su sa gilid ng kalsada. Bumangga sila sa ulap ng singaw at nagkahiwalay ng direksyon. Sina Su at Kon ay dumiretso sa isang tubo at nahulog sa isang napakalalim na butas, isang kuweba. Nakaramdam ng guilt si Kon dahil nadamay niya si Su, ngunit sinabi ni Su na huwag siyang mag-alala. Napagtanto nilang napakalalim ng kanilang kinalalagyan. Biglang may tumakbong anino, kaya sa takot ay niyakap ni Kon si Su, ngunit agad din siyang nahiya at bumitaw. Samantala, bumaba rin sina Roman at Otto sa kuweba upang hanapin sila, ngunit sila naman ang naligaw. Sinubukan ni Su ayusin ang kanilang sasakyan, iniisip na kung maayos niya ito ay makakatakas sila dahil may tunog ng dumadaloy na tubig, ibig sabihin may labasan. Akala ni Kon ay nagbibiro lang siya. Biglang may pinasabog ang ahensya ng gobyerno sa loob ng kuweba, dahilan upang yumanig ang buong lugar. Ang lawa sa harap ni Su at Kon ay biglang nagliwanag at tuluyang naubos ang tubig, inilantad ang isang halijing bato na may pulang kumikislap na kristal sa loob. Tumakbo sila papunta rito, at ang batong nasa bulsa ni Su ay biglang hinigop ng kristal. Nabiyak ang haligi, at mula rito ay lumabas ang kristal na nagbagong anyo bilang isang babae na marahang bumagsak sa mga bisig ni Su. Habang hindi pa nauunawaan ni Su ang nangyayari, dumating ang mga robot ng ahensya. Hindi nila maintindihan kung bakit may mga manero roon, ngunit mas mahalaga, nakita nilang hawak ni Su at Kon ang target na kanilang hinahanap. Pinilit nilang habulin ang dalawa, ngunit napaligiran sila. Biglang tinawag ng batang babae ang isang mecha upang harapin ang mga robot. Paulit-ulit nitong dinurog ang mga robot at itinapon palayo. Nakita ng kapitan ang pangyayari at napagtantong lalong nagiging kawili-wili ang sitwasyon. Hinarap ng kapitan ang mecha gamit ang sarili niyang robot at walang tigil sa pagpapaputok. Sinabihan ni Kon si Su na samantalahin ang pagkakataon at tumakas, ngunit sinira ng mecha ang baril ng kapitan at hinabol si Su. Gumamit ang kapitan ng kawit upang hilahin ang mecha pabalik, nagtataka kung bakit mas pinuprotektahan nito ang tatlong bata kaysa sa kanya. Nang tanungin ng mga nakatataas kung bakit gumagalaw ang target, muling tiningnan ng kapitan ang radar at napagtantong ang tunay na target ay ang batang babae na buhat ni Su. Nakawala ang mecha at muling umatake, itinaboy ang kapitan. Bumagsak ang mecha sa isang haligi at kumalat ang alikabok at usok. Sa gitna ng kaguluhan, hinawakan ng mecha ang binti ng kapitan at dinurog ang kamera nito, dahilan upang hindi na siya makagalaw. Ngunit biglang gumuho ang kuweba at nahulog pang mas malalim sina So at Kon.
Sinubukan ni Su abutin sina Kon at ang babae, at biglang lumipad pababa ang mecha upang suluhin silang tatlo at iligtas. Muling nagkita sina Su, Kon, Roman, at Otto. Nakahanap ng daan palabas ang magkapatid kaya ginabayan nila ang grupo. Bumalik sila sa tindahan ni Uncle Damon at humingi ng paumanhin si Su dahil hindi siya nakabili ng tinapay. Ngunit pinaupo sila ng tiyuhin at sinabi nitong siya na ang magluluto para sa kanila. Ikinwento ni Su kay Roman ang tungkol sa misteryosang batang babae, ngunit napakahirap paniwalaan ang istorya ng isang babaeng lumabas mula sa isang kristal. Gayunpaman, dahil sangkot ang militar sa usaping ito, sinabi ni Roman na kailangan nilang mag-ingat. Kung balak nilang isuko ang babae, dapat nila itong pag-isipang mabuti. Dinala ni Uncle Damon ang pagkain upang tulungan silang makalimot muna sa kanilang mga problema. Biglang nagising ang babae at gamit ang kanyang psychic powers, bahagyang hinayla palapit sa kanya ang plato ng mga cake. Tinanong siya ni Kon kung mahilig ba siyang kumain at inalok ng isang piraso. Mula noon ay naging malapit ang babae kay Kon at sinimulan niyang gayahin ang mga kilos at pananalita nito. Tinanong ni Roman si Su kung may paraan ba para makakuha pa ng impormasyon tungkol sa babae, ngunit para makapagsiyasat, kailangan muna nilang malaman ang pangalan nito. Marahil ay mas mabuting hintayin na lang muna na ang babae mismo ang magsabi ng lahat. Sa ngayon, iminungkahi ni Kon na pansamantalang tumira ang babae sa bahay ni Su, ngunit hindi ito sinang-ayunan ni Roman. Kaya iminungkahi ni Kon na manatili na lang silang lahat doon at ipagpaliban muna ang kasal nila ni Roman. Nangakong kakausapin ni Roman ang kanyang mga magulang at wala ring tutol si Uncle Damon, kaya iyon ang napagkasundo ang plano. Pagkatapos, umakyat ang dalawang babae upang maligo. Biglang napansin ni Su ang isang kakaibang bolang bagay sa gitna ng bahay at hindi niya alam kung sino ang naglaglag nito. Samantala, nakabalik na ang kapitan sa headquarters kasama ang isang babaeng kasamahan. Nakita nila ang isang robot at ayon sa general, ito ang pinakabagong henerasyon ng combat robot. Gusto ng general na ang kapitan ang magpiloto nito. Pumayag ang kapitan, ngunit may isang kondisyon, siya ang pipili ng mga sundalong sasama sa kanyang team. Sa parehong oras, susuriin sana ni Su ang bato upang alamin kung ano talaga iyon. Ngunit nang hiwain niya ito, bigla itong umiyak sa sakit at pumutok. Nagbago ito at naging isang ahas na nagsabing poprotektahan nito ang babaeng dinukot ng grupo. Ipinakilala nito na ang pangalan ng babae ay Philia. Sinabi rin ng ahas na balak nitong magbagong anyo upang salakayin si Su, ngunit kulang ito sa lakas. Biglang pumasok sina Kon at Philia dahil tumanggi si Philia na patuyuan ang kanyang buhok at tumakbo palayo dahilan upang habulin siya ni Kon. Hinagis ni Philia ang tuwalya kay Su at pumayag lamang na siya ang magpatuyo ng kanyang buhok. Hindi pumayag ang ahas na hawakan ni Su si Philia. Samantala, pumunta ang kapitan sa isang bilangguan upang makipagkita sa isang preso. Nang itaas ng gwardya ang ulo ng preso, dinuraan nito ng ngipin ang mukha ng gwardya at tumakas mula sa pagkakagapos. Kumapit ito sa kisame at biglang sumugod sa mga sundalo dahilan upang magpaputok sila ng walang kontrol. Matapos pabagsakin ang lahat ng pulis, lumitaw ang kapitan sa likuran niya. Lumalabas na magkakilala pala sila, naroon ang kapitan upang kunin ang kriminal at isama muli sa kanilang team. Kinabukasan, tinuruan ni Kon si Philia ng wika. Ayon sa ahas, masaya si Philia sa lahat ng bagay dahil unang beses pa lamang niyang nakikita ang mundo. Inutusan ni Uncle Damon si Philia na dalhan ng pagkain si Su, at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang dalhin ito. Ngunit pinagalitan siya ng ahas at sinabing huwag abusuhin ang kanyang kapangyarihan. Dahil dito, nawalan siya ng konsentrasyon at nabitawan ang buong plato ng pagkain. Automatikong inabot ni Su ang kamay niya upang saluhin ito, ngunit bigla siyang naglabas ng kapangyarihan na nagpa-transform sa ahas bilang mecha na nakita nila noon. Ayon kay Philia, ang pangalan ng ahas ay Mora. Agad na inagaw ni Mora ang almusal ni Su, na ikinagalit niya at hinabol ito. Sinabi ni Mora na nabuhay na ito sa planetang ito bago pa ang mga tao, kaya isa itong marangal na nilalang at obligasyon ni Su na mag-alay ng pagkain bilang paggalang. Binato ni Su ng walis si Mora, ngunit umiwas ito at nahulog sa kaldero ng curry ni Uncle Damon. Natapon ang buong kaldero at nagalit ang tiyuhin, kaya hinabol niya silang dalawa palabas ng bahay. Sinabi ni Mora na napakapeti ni Su dahil nagagalit ito sa simpleng almusal, ngunit iginiit ni Su na kasalanan ni Mora ang lahat ng gulo. Sagot ni Mora, kasalanan ni Su dahil siya ang nag-activate ng kapangyarihan nito, at bukod doon, iniligtas niya ang grupo sa kuweba kaya dapat ay magpasalamat pa siya. Pagkatapos, isinama ni Su at Kon si Philia sa palengke upang mamasyal at mamili. Halatang nag-e-enjoy si Philia sa lahat ng bagay na nakikita niya.
Binibili ni Kon ang lahat ng nagugustuhan ni Philia at si Sue ang pinagbubuhat ng lahat. Pagbaba nila sa tren, gusto ni Philia na maglaro sa fountain kaya napilitan si Sue na ibagsak ang lahat ng dala at tumakbo papunta sa kanya. Habang namimili at nagsasaya, ipinaliwanag ni Mora ang tunay na pagkakakilanlan ni Philia, siya ang hininga ng planetang ito. Taglay niya ang kalikasan at buhay upang mapanatili ang kapayapaan ng mundo, at siya ang nilalang na dapat nitong bantayan at protektahan. Ngunit walang nakinig sa kanya. Pumunta ang grupo sa isang panaderya upang kumain. Kakilala ni Sue ang may-ari at inakala nitong laruan lang ang si Mora na ginawa ni Sue, ngunit humanga ito dahil tila henyo ang gumawa nito at marunong pa itong makipagtalo. Napansin ni Otto na mukhang masaya ang lahat, ngunit iniisip pa rin ni Roman na baka may pinagdaraanan si Con. Maya-maya, bumili pa si Con ng mas maraming cake para kay Philia. Nang tumutol si Sue, sinabi ni Con na talagang mahilig ang mga babae sa matatamis. Biglang nabangga si Philia ng isang tao, kaya lumipad ang cake. Napilitan siyang gumamit ng kapangyarihan sa publiko. Pinagbawalan siya ni Mora, kaya bumagsak ang cake sa mukha ng isang lalaking may salamin. Hindi ito nag-react, ngunit patuloy niyang minamasdan ang grupo. Pag-uwi ng lalaki, sinimulan niyang ihak ang sistema ng lungsod, nagdulot ng kaguluhan. Ang lahat ng ito ay para lamang targetin si Philia dahil nabighani siya sa kanyang kapangyarihan. Naroon din sa lungsod ang kapitan at ang kriminal na si Pac na kanyang iniligtas. Napagtanto ng kapitan na ang taong nasa likod ng lahat ng ito ay maaaring may kaugnayan sa pagbagsak ng stock market ilang taon na ang nakalipas. Tumakas ang grupo ni Sue patungo sa isang mataas na lugar, iniisip na ligtas na sila. Ngunit may ilang construction robot sa malapit na nahak at hinahabol na sila. Naghiwalay sina Sue at Con upang tumakas. Ginamit ni Sue ang kanyang mga skateboard at inatake ang mga robot upang siya ang habulin ng mga ito. Habang tumatakas, natuklasan ni Sue na nasa cable car sina Philia at Con, kaya pinataas niya ang takbo nito. Gumamit din ng kalaban ng projection upang kausapin at takutin si Philia. Walang magawa si Mora kung wala si Sue. Natakot si Philia at umatras papunta sa pintuan ng cable car. Samantala, nasira na ni Sue ang robot at dali-daling tumakbo upang iligtas ang dalawang babae. Ngunit kontrolado pa rin ng lalaking iyon ang isa pang robot at gumamit ito ng mga cable upang hanapin si Philia. Mabilis na sumugod si Sue, at inihagis sa kanya si Mora upang i-activate ito. Agad na sumugod si Mora at sinuntok ang robot hanggang sa tuluyang masira. Dahil dito, naputol ang cable at lahat sila ay nahulog pababa. Ginamit ni Philia ang kanyang kapangyarihan upang pabagalin ang pagbagsak nila. Samantala, tinamaan ang kalabang lalaki ng lumilipad na cable na tumama sa kanyang ulo at tinanggal ang kalahati nito, isang karmic na kaparusahan. Nang gabing iyon, nakauwi ng ligtas ang grupo ni Sue. Natagpuan naman ng kapitan ang lalaking iyon at nakilala niyang si Alfred pala ito, at nais niyang itong isama sa kanyang team. Sa mga sumunod na araw, pinayagan si Philia na magtrabaho bilang server sa family restaurant ni Sue. Palagi niyang ginagamit ang kanyang kapangyarihan upang makaakit ng mga customer, na labis namang ikinaiinis ni Mora. Isang gabi, habang masaya ang lahat, nakarinig ng balita si Uncle Damon na may paparating na malakas na bagyo sa loob ng ilang araw. Namutla siya at nagpasya na isara muna ang tindahan kinabukasan upang maghanda. Muling nahuli si Alfred at pinilit na hanapin si Philia, kung hindi ay paparusahan siya. Naisip ni Sue na siguradong napakalakas ng paparating na bagyo. Biglang nagkagulo sa loob ng bahay dahil nawawala raw ang sapatos ng tiyuhin. Bumaba si Philia na suot ang mga iyon. Pinayuhan siya ni Sue na ibalik ang sapatos, ngunit matigas siyang tumanggi. Nagtanong si Mora kung ano ang bagyo, kaya ipinaliwanag ni Sue na mapupuno ng may itim na ulap ang langit at may mga halimaw pa. Ngunit lumabas ang tiyuhin na may seryosong mukha at sinabing mas malala ang bagyo, may malakas na ulan, hangin na kayang magtanggal ng bubong, at kulog na yayanig sa paligid. Ikinwento pa niya na sa ganoong bagyo niya nakilala ang mahal niya sa buhay, ngunit walang gustong makinig kaya isa-isa silang umalis. Sa parehong oras, tinulungan ni Alfred ang kapitan na pasukin ang mga kamera ng lungsod upang hanapin si Philia. Muli nilang natunton si Philia, at nagkataong siya rin ang target ng kapitan. Ang buong pamilya ay abala sa pag-aayos ng bubong bilang paghahanda sa bagyo. Nagutos ang tiyuhin ng mga gawain at inatasan si Philia na ipasok ang mga bungkos ng kahoy. Nakita niyang nagmamartilyo ang tiyuhin kaya ginaya niya ito, habang binabantayan ni Mora upang hindi niya abusuhin ang kanyang kapangyarihan. Sa kaguluhan, naihagis si Mora sa itaas ng isang kahoy na biga at saka bumagsak muli. Nabagot si Philia kaya inanyayahan siya ni Con na mamites ng gulay sa hardin.
Ngunit ginamit ng bata ang kanyang kapangyarihan at sabay-sabay na binunot ang buong hardin, pinaikot ang mga gulay sa ere. Habang nag-aayos pa rin sila, dumating ang tindera ng tinapay. Nang makitang inaayos nila ang bahay, iniwan niya ang tinapay at hiniling kay Uncle Damon na pumunta sa kanyang tindahan mamaya upang tingnan ang isang bagay. Maya-maya, dumating ang magkapatid na Roman dala ang isang robot upang tumulong. Nagtaka si Sue tungkol sa baka, at sinabi nilang ito raw ay para katayin. Samantala, hindi inaalis ni Alfred ang kanyang tingin kay Philia, na ikinadiri ni Pac. Sinunod ni Roman ang utos ng kanyang nakababatang kapatid at inactivate ang robot, ngunit nagkaroon ito ng aberya. Napilitan si Mora na mag-transform upang pigilan ito. Sa lakas ng paggalaw, parehong tumilapon si Mora at ang robot at nasira ang bahagi ng tindahan. Buti na lang at natapos nila ang lahat ng pagkukumpuni bago gumabi. Nagaya ang lahat na magdiwang. Sinubukan ni Roman na imbitahan si Con, ngunit tumanggi siya dahil vegetarian siya. Palihim namang patuloy sa pagkain si Philia. Naramdaman pa rin ni Con ang selos kay Sue dahil nagagawa nito ang gusto niya. Naawa rin siya kay Sue dahil hindi nito napanood ang fruit festival na ginawa ni Philia noong hapon. Gusto itong makita ng lahat, kaya pinalipad ni Philia ang apoy mula sa ihawin na parang paputok. Pinigilan ito ni Mora, ngunit nauwi siya sa gutom. Kinabukasan, kailangan ng pumasok sa paaralan ni Sue at Con kaya iniwan nila si Philia sa bahay. Ayaw ito ni Philia, ngunit wala siyang magawa. Nagalit siya at ginamit ang kanyang kapangyarihan, ngunit pinigilan siya ni Mora. Sa galit, itinapon niya ito at aksidenteng nabasag ang salamin. Kinailangan itong ayusin ng tiyuhin, at sinamantala niya ang pagkakataon upang patibayin pa ang tindahan laban sa bagyo. Lumabas sandali si Uncle Damon at inutusan si Philia na bantayan ang bahay. Sina Sue at Con naman ay sumilong muna sa ilalim ng tulay dahil sa ulan at doon nila nalaman na suspendido ang klase. Nagpasya silang maghintay muna bago umuwi. Ngunit sa panahong iyon, dumating na ang kapitan at si Pac sa tindahan upang dakpin si Philia. Sinira ni Pac ang buong tindahan bago tuluyang dalhin si Philia. Nakaramdam ng kaba si Sue kaya tumakbo siyang pauwi sa gitna ng ulan. Sa daan, nadaanan niya ang sasakyang may lulan kay Philia nang hindi niya namamalayan. Pagdating niya sa tindahan, nakita niyang nawawala na si Philia at wasak ang buong lugar. Kakabalik lang ni Mora na walang nagawa upang iligtas si Philia. Ipinaalam ni Mora na may 2 taong dumating at kinuha ang bata at tiyak na hindi pa sila nakakalayo. Samantala, nilapitan si Philia ni Alfred. Pinilit niya itong pakainin, ngunit tumanggi si Philia at hiniling na makita si Sue. Inakala ni Alfred na si Sue ang may kasalanan ng nangyari sa kanyang ulo kaya hindi niya ito kailanman patatawarin. Patuloy na tumatakbo si Sue sa ilalim ng malakas na ulan, at nang maramdaman ni Mora ang presensya ni Philia, ginabayan niya si Sue. Napansin din ng grupo ng kapitan na may paparating at agad nilang nakilalang si Sue iyon. Samantala, bumalik si Con at nadatnang wasak ang buong tindahan. Sa kabilang panig, pumarap ang pinuno ng kapitan sa Finance Committee at tinanong kung bakit kailangang hulihin si Philia dahil naniniwala siyang ang kapangyarihan nito ay kayang baguhin ang buong mundo. Nakarating na si Sue sa bangin ng bundok at sinabi ni Mora na nasa loob ng malalim na bahagi si Philia at kailangan niyang pumasok. Doon lamang napagtanto ng grupo ng kapitan na siya nga ang batang nakita sa kuweba noon. Lumapit si Sue sa armored vehicle ng kapitan, ngunit agad siyang pinaputokan ni Pac. Tinawag ni Philia ang pangalan ni Sue ngunit walang nangyari. Nakailag siya sa ilang bala, ngunit tinamaan ang kanyang surfboard ng mga bala at hinaranggan ni Mora ang daan. Nang makita ng kapitan na tuluyan nang nagpakita ang kalaban, inilabas niya ang kanyang sandata. Sa hindi malamang dahilan, nawala ng isang braso si Mora kaya mas mahina ito kumpara sa nakaraang laban. Palihim na nakapasok si Sue sa barko, ngunit inabungan pala siya ni Pac. Nahuli siya, at si Mora naman sa labas ay natalo at napilitang bumalik sa kanyang maliit na anyo. Labis na nadismaya ang kapitan dahil muli na namang nakatakas ang kalaban. Si Sue ay binugbog at itinapon sa isang silid upang ikulong. Samantala, paparating na ang eroplano na magdadala kay Philia palayo. Walang magawa si Sue kundi tawagin ang pangalan ni Philia. Narinig niya ito, at pareho silang nagsikap na magtawagan. Tumangala si Sue sa bentilasyon at muling nakita si Mora. Tumalon ito pababa at ginawang espada ang buntot nito upang sirain ang pinto at tulungan siyang makatakas. Nabuksan din ang pinto ni Philia, ngunit si Pac ang pumasok. Dadalhin na sana niya si Philia para sa turnover, ngunit nang makarating sila sa pinto, nalaman nilang hindi pa makakalapag ang eroplano. Agad silang hinabol ni Sue. Habang tumatakbo siya, tinakot siya ni Pac gamit ang kutsilyo. Ginamit ni Philia ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng kaguluhan.
Tumakbo si Mora at bumaril ng lubad upang hilahin ang kamay ni Pak palayo, ngunit sinuntok nito si Philia. Mabilis na dumating si Mora, at agad na inactivate ni So ang transformation. Nagbago ang anyo nito, mas kahanga-hanga na ngayon si Mora. Nang makita ng kapitan ang bagong kalaban, tumakbo siya papunta sa robot at pinaga niya ito. Pinataas niya ang bilis ng robot ng 5 beses at unang nagpaputok. Nang pumasok na siya mismo sa labanan, tumigil siya sa pagpapaputok. Nagsalpukan ng dalawa sa santukan. Mukhang natatalo si More sa santukan kaya naglabas ito ng baril, lumipad pataas, at pinaulanan ng bala ang kalaban. Nainis ang kapitan sa itsura nito kaya inilabas din niya ang kanyang baril at gumanti ng putok. Gusto sanang puntahan ni Su si Philia, ngunit hinaranggan siya ni Pak at naglabas pa ito ng robot upang tiyaking mapapatay niya si Su. Hindi makalipad ang kapitan upang gumanti, kaya nagtago muna siya sa likod ng isang bato. Naalala niya ang kanyang karanasan sa digmaan, sa kanya itinaas ang baril at nagpaputok ng walang patumangga, at tumama ito. Dahil doon, nagkaroon siya ng lakas ng loob at sumugod, ngunit sinalubong siya ng sunod-sunod na putok mula kay Mora. Tinamaan siya ng buong barrage at wala siyang nagawa dahil wala siyang paraan upang umiwas. Sa sandaling iyon, muntik nang mabugbog si Su, ngunit biglang pinalaki ni Philia ang kanyang energy ball at pinalipad ito patungo kay Su, inilayo siya sa panganib. Sumunod si More sa kanila, at silang tatlo ay ligtas na nakarating sa isang lugar na malayo sa dating labanan. Napagtanto ni Philia na napasobra ang paggamit niya ng kapangyarihan at tiyak na mapapagalitan siya ni Mora. Ngunit napansin nilang nagbago siya, hindi na siya mukhang bata, kundi isang dalagang babae na. Nang makabalik sila, ikinwento ni Philia na nakita nila ni Mora ang isang dambana. Dahil dito, nagpa siya si Su na pumunta roon upang alamin ang katotohanan tungkol kay Philia. Gusto ring sumama ni Kon, ngunit tutol si Roman dahil sa pag-aalala sa kaligtasan niya. Ayaw pumayag ni Kon dahil buhay niya iyon. Upang maiwasan ang pagtatalo, ipinagapos ni Susie na Roman gamit ang lubad sa tulong ni Mora, at umalis sila kasama ang dalawang babae. Habang naglalakbay, pinaghinalaan ni Kon na baka ang pagpunta sa dambana ang magpabalik kay Philia sa dating anyo, ngunit hindi sigurado si Mora. Ayon dito, ang tanging tubig na makakagamot kay Philia ay matatagpuan lamang sa dambanang iyon. Nakaramdam ng gutom si Philia, at inisip ni Su na dahil iyon sa paglaki ng kanyang katawan. Nagustuhan ni Su ang bagong anyo ni Philia, kaya inakala ni Mora na tinitingnan ng kanyang amo ang dalaga ng may malaswang pagnanasa. Malapit na sila sa nayon kaya nagpasya silang kumain muna. Nang makarating sila roon, nakakita sila ng isang kasalan at sumama sa prosesyon. Samantala, ang tiyuhin ni Su ay bumili ng tinapay. Bago siya pumasok sa bahay, may narinig siyang kakaibang tunog kaya iniwan niya ang tinapay sa labas. Sa loob, nakita niya ang magkapatid na Roman na nakagapos. Sinabi nila na ang grupo ni Su ang gumapos sa kanila at nagtungo sa dambana. Agad siyang tumawag upang maghanda ng mga robot na hahabol sa kanila. Napansin ng Finance Committee na umalis na si Philia sa lungsod kaya tinawag nila ang militar. Agad nilang tinukoy kung saan siya posibleng huminto at nagpadala ng mga tauhan upang dakpin siya. Samantala, naglalakad ang grupo ni Su sa likod ng prosesyon ng kasal. Tinukso ni Su si Kon dahil hindi pa raw ito nakapagsuot ng wedding dress. Dahil sa gulat at lapit ni Su, bumilis ang lakad ni Kon at nalampasan ang prosesyon, dahilan upang maspray ng paa ng batang nagdadala ng bulaklak. Dahil siya ang sanhi ng gulo, si Su ang pumalit. Pagdating sa lugar ng kasal, humingi ng paumanhin ang nobya, ngunit sinabi ni Su na kasalanan niya iyon. Nais ng flower girl na may pumalit ng tuluyan dahil madalas daw na nagkakadevelopan ang magkapareha sa pagdadala ng bulaklak, at may nauuwi pa sa kasalan. Nag-alangan si Kon dahil baka isipin nilang magkasintahan sila ni Su, ngunit sinabi ni Su na magkaibigan lang sila kaya walang dapat ikabahala. Gayunman, natakot pa rin si Kon na hindi niya kayanin ang responsibilidad. Dahil dito, iminungkahi ni Su na si Philia na lang ang pumalit. Tumutol si Kon dahil kasal iyon at baka magkamali si Philia, ngunit sinabi nilang gagabayan nila siya kaya dapat siyang mag-relax. Samantala, malapit na ang mga sundalo at determinado silang hindi hayaang maagawan ng kredito ang kapitan. Gayunpaman, papunta rin ang kapitan dahil gusto niyang malaman ang tunay na dahilan kung bakit labis na ninanais ng matandang nasa Finance Committee si Philia. Si Kon ay nakaupo mag-isa, nalulungkot at naguguluhan. Lumapit si Su upang kausapin siya, ngunit inisip ni Kon na mas gusto ni Su si Philia kaysa sa kanya kaya siya ay umalis. Hindi rin niya maintindihan ang sarili niyang nararamdaman. Nagpalit ng kasuotan si Philia at tinanong kung ano ang pakiramdam ng pag-ibig. Tinuruan siya ng nobya ng ilang bagay tungkol dito.
Biglang dumating ang mga tauhan mula sa administratibong departamento upang hulihin si Philia. Hiniling nila ang kooperasyon ng lahat upang walang masaktan at diretso silang sumugod sa kinaroroonan ni Philia. Gumamit si Kon ng fire extinguisher upang tabunan ang kanilang paningin at tulungan si Philia na makatakas. Samantala, pinatransform ni Su si Mora upang ilihis ang ilang putok ng kalaban, ngunit nagpa siya ang mga sundalo na dakpin silang dalawa ng sabay. Habang abala si Mora sa pakikipaglaban sa isang panig, inakay naman ni Kon si Philia papunta sa isang bodega upang magtago. Nais ni Kon na magpalit muna ng damit si Philia upang makabili sila ng oras, at labis itong nakaantig kay Philia kaya ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal kay Kon. Habang nagbubukas sila ng kanilang damdamin, natuklasan sila at nadakip si Philia. Sinubukan ni Mora na iligtas siya, ngunit hinaranggan ito ng commander. Tinangka ni Kon na iligtas si Philia, ngunit muntik na siyang sakta ng commander. Sa sandaling iyon, dumating si Roman kasama ang kanyang kapatid at ang robot upang iligtas ang kanyang magiging asawa. Nagpaputok siya, ngunit natakot si Kon na tamaan si Philia, kaya kumuha siya ng isang halos 1 metrong haba na sandata at sumugod, walang habas na humahampas hanggang matagumpay niyang nailigtas si Philia. Pagkatapos mailigtas si Philia, lumipad si Mora at isinakay silang dalawa, sabay gumanti ng putok at pinabagsak ang dalawang kalaban sa isang malakas na atake. Nasorpresa ang commander sa malayo ang atake ni Mora kaya napilitan itong umatras upang maiwasan ang mas malaking pinsala. Matagumpay na naipagtanggol ng grupo ang kanilang sarili at nagpatuloy ang kasal. Nang marinig ng kapitan ang pagkabigo ng advance team, pansamantalan niyang ipinagpaliban ang susunod na hakbang. Pagkatapos nito, muling nagpatuloy sa kanilang paglalakbay ang grupo. Matagal na silang nasa biyahe at hindi alam ni Kon kung kailan sila makararating. Si Su ang nagmamaneho, at ayon kay Mora, ang templong kanilang hinahanap ay lampas lamang sa susunod na bundok. Gusto ni Roman na bilasin pa, ngunit ipinaliwanag ni Su na ito ang kanilang sasakyan at may hangganan ang lakas ng makina, lalo na't may hinihila pa silang malaking metal na bagay. Tinanong ni Kon kung bakit sumama rin sina Roman, at sinabi nitong sumama siya upang iligtas ang kanyang nobya dahil napakalalim ng kanyang nararamdaman. Biglang may tumama kay Mora na mga itim na bagay sa ulo at nahulog ito, dahilan upang biglang pumiwesto si Su at umiwas. Dahil sa inertia ng robot na hinihila nila, bahagya pa silang nadala pasulong. Napagtanto ni Mora na napakalapit na nila sa templo, kaya huminto sila upang magpahinga. Nauuhaw si Roman at inutusan si Otto na kumuha ng tubig. Bigla namang tumawag ang tindera ng tinapay, nagrereklamo na nilalamo ng makina ang kanyang pera. Gusto niyang makausap si So, kaya ibinigay ni Roman ang telepono at umalis upang uminom ng tubig, ngunit nawala ang bote dahil ininom na pala ni Mora. Nagalit si Roman, ngunit aksidenteng natuklasan ni Philia ang isang bukal ng tubig kaya sabay-sabay silang uminom. Habang umiinom, itinulak ni Roman ang sarili sa gitna ng grupo at patuloy na tinitingnan ang lahat. Biglang may nakita si Philia na paru-paro at nakaramdam siya ng kakaibang mga imahe sa kanyang isipan, ngunit nang tanungin siya ni So ay sinabi niyang wala lang iyon. Samantala, naalala ni Uncle Damon ang kanyang panahon sa militar. Noon, nasugatan ang kapitan at napalibutan ng mga kaaway. Kahit lumaban sila, masyadong marami ang kalaban kaya napilitan siyang maghagis ng granada upang makagawa ng daan at mailigtas ang kapitan. Pareho silang napanatag dahil may suporta sila sa isa't isa at naniniwalang basta magkasama sila, marami pa silang makikitang kamangha-manghang bagay. Pareho nilang naaalala ang araw na iyon ngayon. Sa kasalukuyan, nakatanggap ang kapitan ng mensahe mula sa kanyang especially iya, isang gabay sa rutang dapat nilang tahakin. Hindi sigurado si Pak kung mapagkakatiwalaan ito, ngunit nagtitiwala ang kapitan sa kanyang especially iya kaya napilitan si Pak na sundin ang utos. Samantala, nasaroon ng makina ang sasakyan ng grupo ni Su sa gitna ng daan. Dahil gumagabi na, nagpasya silang magpahinga muna roon. Pagkatapos magsindi ng campfire, bumalik si Roman na may dalang maraming kabute at nagyabang sa kanyang kakayahan sa pagluluto. Ngunit nang matikman niya ang niluto, bigla siyang tumawa na parang baliw. Nang suriin ni Su, laking gulat niya nang malaman na lahat pala ng iyon ay lasong kabute. Sa kabilang panig, humarap ang nakatataas ng kapitan sa konseho upang humingi ng opinyon tungkol sa propesor mula sa Finance Department na unti-unti nang gumagawa ng mga hakbang na lampas sa kanyang awtoridad. Habang inaayos ni Su ang sasakyan, lumapit si Philia upang makipag-usap. Napansin ni Su na tila hirap siyang makatulog. Alam niyang nababalisa ito, at ganoon din siya. Labis siyang nag-aalala na baka mas malala pa ang mangyari sa hinaharap, ngunit napagtanto niyang hindi siya nag-iisa, nasa tabi niya ang lahat upang tumulong. Pinamdikwan niya si Philia na magiging maayos ang lahat at poprotektahan siya ng buong grupo.
Biglang naglalakad tulog si Roman at nagising, kaya tinapos na ni So ang pagkukumpuni at natulog kasama si Philia. Nagpasalamat si Philia sa mga salita ng lakas loob ni So at nagpasyang magtiwala sa lahat. Ngunit bigla niyang nakita ang isang kumikislap na paru-paro at sinundan ito. Sumunod din si So upang tingnan, ngunit sa kasamaang palad, naroon si Pak kasama ang isang robot upang harapin sila. Napilitan si So na tawagin si Mora upang lumaban para sa kanya at tulungan si Philia na makatakas. Dahil masikip ang lugar at may baril si Pak, dehado si Mora, hindi ito makalipad at nagagamit lamang ang mga pakpak bilang panangga. Gin-icing ni Kon si Roman dahil may nangyayari. Akala ni Pak ay mananalo na siya nang biglang makawala si Mora at paulit-ulit na sinuntok ang kanyang mukha. Ngunit kagad itong hinarang ng kapitan at sinipa palayo. Inutusan ng kapitan si Pak na hanapin ang dalawa at iwan si Mora sa kanya. Gusto sanang habulin ni Mora ang mga ito, ngunit hinamon siya ng kapitan na talunin muna siya. Sa pagkakataong ito, may dalang drill ang kapitan bilang sandata dahil kabisado na niya ang estilo ng pakikipaglaban ni Mora. Halos hindi na makalaban si Mora at paulit-ulit na itinataboy. Samantala, natunton na ni Pak ang kinaroroonan ni Philia at So. Ngunit nang makorner na sila, dumating sina Roman at ang dalawa niyang kaibigan sakay ng robot at pinaputukan si Pak. Handa si Roman na lumaban kahit mas mahina ang kanilang teknolohiya, basta't makatakas sina So at Philia. Sa kabilang banda, napabagsak ni Mora ang drill ng kapitan, ngunit tinanggap ng kapitan ang hamon at nais niyang makita kung paano lalaban si Mora. Habang tumatagal ang putukan, samantala, naina si Pak dahil sa patuloy na pamamaril ni Roman kaya inilabas nito ang kanyang kutsilyo para sa close combat. Tumakbo si Su papunta sa ilog, ngunit dumating si Alfrey sakay ng isang robot upang hanapin sila. Sa puntong ito, ang tanging gusto lamang ni Alfrey ay mahuli si Philia. Samantala, tuluyan nang natalo si Mora ng kapitan. Tinanong ito ng kapitan kung galit ba ito sa kanya, o galit ba ito sa sarili nitong kawalan ng kapangyarihan. Napalibutan na ngayon sina So at Philia, ngunit biglang lumipad pababa ang robot ni Roman, dahilan upang mahulog sina So at Philia sa tubig. Nang maunawaan ang sitwasyon, nakalaya si Mora at lumipad pababa upang sundan sila. Tinawag ng kapitan si Alfrey na tila nababaliw na, kaya napagtanto niyang hindi na siya maaaring umasa sa walang silbing taong iyon. Samantala, dumating ang assistant upang ipaalam sa propesor na nais siyang ipatawag ng konseho base sa opinyon ng nakatataas ng kapitan. Sa kabilang dako, nakikipagkwentuhan ang tindera ng tinapay kay Uncle Doman at isiniwalat na ang ina ni So ang unang pumuri sa talento niya sa paggawa ng kape. Dati, labis siyang nadismaya sa kanyang mga kamay na nakapinsala sa napakaraming tao, ngunit nang malaman niyang ang mga kamay na iyon ay kaya ring lumikha ng maganda, nagpasya siyang magbukas ng tindahan. Inamin din niyang nawala ang ina ni So upang itago ang isang mahalagang lihim, kaya ipinagkatiwala sa kanya si So. Palagi niyang ginagawa ang lahat upang protektahan ito. Bigla niyang hinugot ang isang baril at itinapat sa mukha ng tindera ng tinapay, dahil alam niyang ito ang especially iya na madalas kontaken ng kapitan para sa impormasyon. Tinatanong niya ito noon tungkol sa kinaroroonan ni Su. Samantala, nagising si Su at nakita ang kanyang mga kaibigan sa malapit. Tinawag niya sina Kon at ang iba pa upang magising, ngunit walang nakakaalam kung nasaan sila, at nawawala rin sina Philia at Mora. Agad na naghiwa-hiwalay ang grupo upang hanapin sina Philia at Mora. Bigla nilang nakita si Philia sa gitna ng lawa, masayang naglalaro kasama ang mga paru-paro. Hindi niya alam kung nasaan ang lugar na iyon. Maya-maya, nakita ni Philia si Mora sa malapit at binuhat ito upang ilipat ang kanyang kapangyarihan dito. Bigla siyang binalot ng isang sinag ng liwanag, at ang liwanag na iyon ay naging isang maliwanag na bilog sa kalangitan. Ipinaalam ni Mora na unti-unti nang nag-o-overload ang kapangyarihan ni Philia at malapit na itong sumabog. Ngunit ang magandang balita ay malapit na nilang marating ang templo na makagagamot kay Philia. Dumating si So upang suportahan si Philia at sinabi niyang maghintay pa siya ng kaunti dahil halos naroon na sila sa templo. Gayunpaman, kailangan muna nilang makahanap ng paraan upang makarating doon. Hindi nila alam kung aling daan ang tatahakin, kaya iminungkahi ni Roman na dumaan na lamang sa ilog. Ipinaalam ni Otto na hindi kayang lumutang ng robot na ito sa tubig, kaya ang tanging pagpipilian nila ay gumawa ng balsa upang sundan ang agos ng ilog. Agad silang nagsimulang gumawa ng balsa papunta sa templo. Sina Otto at Roman ay naghanap ng kahoy at dinala ito pabalik. Nang sapat na ang kahoy, biglang may dinalang mga kabute sina Kon at Philia at sinubukang pakainin si Mora, ngunit labis na kinasusuklaman ni Mora ang mga kabute kaya tumakbo ito palayo. Habang tumatakbo, aksidente nitong naamoy ang isang mabangong amoy.
Sinundan nito ang amoy at nakita ang isang kaldero ng curry. Nagtipon ang buong grupo at napagtanto nilang pamilyar ang amoy ng curry. Lumitaw si Uncle Doman at ibinunyag na sinundan niya ang grupo hanggang dito. Alam niyang siguradong gutom na ang lahat. Samantala, nakatanggap na ng mga supply ang kapitan at pinahusay ang mga robot upang makalipad. Sinubukan ni Alfred na kontakin ang especially iya, ngunit ang tindera ng tinapay ay nakaupo na lamang ng walang galaw dahil sa ginawa ni Uncle Doman. Habang namimitas ng mga sangkap upang magluto para sa grupo, naalala ni Uncle Doman ang kanyang nakaraan sa militar at ang kanyang pagkakaibigan sa propesor. Noon, hiniling ng propesor sa kanya na protektahan ang ina ni Sue dahil nakadiscover ito ng isang teorya tungkol sa isang napakalakas na enerhiya na maaaring magpabago sa mundo. Desperado ang propesor na lumikha ng bagay na makapagbabago sa mundo, kaya kahit isa lamang itong hypothesis, sinuportahan pa rin niya ang ina ni Sue sa pagde-develop nito. Handa si Uncle Doman na tumulong. Lumapit silang dalawa sa ina ni Sue, at kahit kailangan nitong magtrabaho habang inaalagaan ang kanyang anak, nagawa pa rin nitong ipagpatuloy ng maayos ang pananaliksik. Samantala, natapos na ng grupo ni Sue ang paggawa ng bolsa at naghahanda na silang umalis. Ngunit pinayuhan ni Uncle Doman si Sue na huwag nang tumuloy pa dahil ang hukbong sumusunod sa kanila ay magdadala lamang ng kamatayan. Matagal na itong alam ni Sue, ngunit nais pa rin niyang protektahan si Philly kahit kapalit ang kanyang sariling buhay at hindi iyon ikinabahala ng tiyuhin. Napilitan si Uncle Doman na suntukin siya upang matauhan. Inisip ng tiyuhin na inilalagay ni Sue sa panganib ang kanyang mga kaibigan para lamang sa sariling kagustuhan. Maiintindihan lang ba niya ito kapag huli na ang lahat? Ang kanyang ina ay nawalan din ng buhay dahil sa sarili nitong mga hangarin. Napakamarupok ng buhay ng tao at madaling mawala, at kapag nawala na, walang iyak o pagsisikap ang makakapagbalik nito. Dahil sa mga salitang iyon, napaisip si Sue. Tumalikod siya sandali upang magmuni-muni. Nang gabing iyon, kinausap ni Roman si Philly ng matagal. Tunay na nagmamalasakit si Uncle Doman kay Sue, at si Sue naman ay may malasakit sa lahat, ngunit ngayon ay inilalagay na nila sa panganib ang kanilang mga buhay para lamang kay Philly. Lumayo si Sue sa isang sulok upang magnilay. Naalala ni Uncle Doman ang nakaraan nang lumikha ang ina ni Sue ng isang bagong uri ng enerhiya na maaaring pumalit sa kasalukuyang pinagkukunan ng enerhiya. Ngunit may mga tumutol dito, kaya inatasan ng tiyuhin na harapin ang mga elementong iyon. Habang wala siya, may sumalakay sa laboratorio ng ina ni Sue upang nakawin ang mga resulta ng kanyang pananaliksik. Nang matapos ni Uncle Doman ang kanyang misyon, nalaman niyang inatake ang laboratorio ng ina ni Sue at kalaunan ay sumabog ito. Namatay ang ina ni Sue habang sinusubukang protektahan ang kanyang pinaghirapang mga resulta ng pananaliksik. Masyado pang bata si Sue upang maunawaan ang lahat, kaya inampun siya ng tiyuhin. Hindi nagtagal, natunto ni Uncle Doman ang taong nagnakaw ng pananaliksik ng ina ni Sue at pinagbabaril niya ito hanggang mamatay. Pagkatapos, inubos niya ang buong magazine ng baril, tila ibinubuhos ang lahat ng kanyang galit samantala. Nagbubukas na ngayon ng loob si Sue kay Maa. Ayaw niyang iwan si Philly ng mag-isa, ngunit alam niyang hindi mali ang mga sinabi ni Uncle Doman, mas marami pa silang haharapin na panganib. Kaya nagpasya si Sue na pauwiin ang lahat, habang siya at si Mora na lamang ang magdadala kay Philly patungo sa dambana. Dati ay magkaaway sina Mora at Sue, ngunit ngayon, dahil sa iisang layunin na protektahan si Philly, naging maayos na ang pakikitungo nila sa isa't isa. Pareho nilang nakitang kakaiba ang bawat isa, at nagpasya si Mora na may ipagtapat kay Sue. Ipinakita niya ang ilang larawan ng isang pinagmumula ng enerhiya mula sa kalawakan. Ang mga enerhiyang iyon ay nagkristal sa daigdig at lumikha kina Philly at Maa. Si Philly ang kumakatawan sa mismong planetang iyon, at si Maa ang may tungkuling protektahan siya. Ang bawat planetang may buhay ay may kani-kanyang mga Mora at Philly. Kapag sobra-sobra ang paggamit ni Philly ng kanyang kapangyarihan, unti-unti siyang hihina at tuluyang mawawala. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nilang pumunta sa templo upang maibalik ang lakas ni Philly. Dahil nais din ni Sue na protektahan si Philly, ipinaliwanag sa kanya ni Mora ang lahat ng ito. Samantala, palihim na sumakay si Uncle Doman sa barko ng kapitan at nakaharap ang kanyang matandang kaibigan. Nais ng tiyuhin na kunin ang card, ngunit galit sa kanya ang kapitan dahil iniwan daw siya nito sa mundong puno ng sakit at karamdaman. Para sa kapitan, si Doman ang pinakamalakas na mandirigmang nakilala niya, ngunit para sa tiyuhin, ang Doman ng nakaraan ay matagal ng patay. Ang kasalukuyan niyang sarili ay isang taong nais lamang protektahan ang kanyang pamangkin. Pagkasabi nito, bigla siyang naglaho. Sa oras ding iyon, gising pa rin si Philly at tinawag siya ni Sue upang umalis na.
Nagpasya rin si Philia na iwan na lang ang lahat dahil ayaw niyang malagay sila sa panganib. Kaya silang tatlo, si Sue, Philia, at Mora, ay tahimik na umalis habang mahimbing pang natutulog ang lahat upang hindi sila mapigilan o makiusap na sumama. Noong nakaraan, madalas bisitahin ni Sue ang puntod ng kanyang ina upang umiyak. Palaging dumadating si Uncle Doman dala ang curry na paborito ni Sue upang hikayatin siyang umuwi, ngunit palagi siyang tumatanggi dahil ang gusto lang niyang kainin ay ang curry na niluto mismo ng kanyang ina. Kinabukasan, galit pa rin si Sue sa kanyang tiyuhin dahil sa pagiging malamig nito. Inakala ni Philia na ang tiyuhin ang ama ni Sue, kaya ipinaliwanag niya na kaibigan lamang ito ng kanyang ina. Noong una siyang ampunan, wala halos magawa ng tama ang tiyuhin, pangit magluto, pangit maglaba, at ang curry niya ay ibang-iba sa luto ng ina ni Sue. Ngunit kahit ganoon, paulit-ulit pa rin itong nagsikap, umaasang balang araw ay makagawa siya ng curry na kahawig ng luto ng ina ni Sue. Samantala, umalis na ang grupo ni Nakon sakay ng Bolsa. Alam nilang pinili ni Sue na sumama kay Philia, kaya kailangan niyang harapin ang mga magiging bunga nito, tagumpay man o kabiguan. Matapos ang pagtatalo kay Doman, hindi sigurado si Roman kung babalik pa si Sue sa tindahan. Sa kabilang dako, ginamit ng tiyuhin ang card ng kapitan upang makapasok sa isang base militar, ngunit hinarang ito ng sistema. Napilitan siyang bunutin ang kanyang baril at barilin sa ulo ang gwardya. Dumating ang mga sundalo at kinailangan niyang patumbahin silang lahat upang makapasok. Nagawa niyang mabuksan ang pinto, ngunit dahil sa kanyang kapabayaan, siya ay nabaril. Alam na ngayon ni Sue na magiging mahirap ang pag-usad dahil ang mga sundalong sangkot sa insidente sa kasal ay pumapalibot na sa lugar sa unahan. Ngunit hindi siya susuko, dadalhin niya si Philia sa dambana kahit anong mangyari. Hiniling ni Philia kay Sue na ay pangako na ibabalik niya ang kwaderno sa kanyang tiyuhin at makikipag-ayos dito pagbalik nila. Bigla silang natuklasan ng mga eroplanong pandigma ng kaaway. Agad na sumugod si Maa at nag-transform upang labanan ang mga ito. Nang malaman ng kalaban na dalawang bata at isang robot lamang ang kaharap nila, binobulisan nila ang lahat ng puwersa upang lipulin ang tatlo. Habang sinusubukan nilang tumakas sa daan ng bundok, muli silang natuklasan ng isang eroplano, kaya sumugod si Mora upang iligtas sila. Nasira ni Mora ang eroplano at pinabagsak ito. Dahil dito, napilitan ng kalaban na gumamit ng mga anti-aircraft gun upang tuluyang pabagsakin si Mora. Nagpasya na ngayon si Roman na tulungan si Sue. Tinanong ni Otto kung bakit pa sila tutulong gayong iniwan sila ni Sue, ngunit naniniwala si Roman na ganoon talaga ang ugali ni Sue, kailangan lang daw nitong matauhan, kahit sa pamamagitan ng suntok. Samantala, pilit na tinutungo ni Uncle Doman ang kanyang kaibigang propesor, ngunit wala ito roon. Kaya hiniling niya sa sekretarya na iparating ang mensahe, magkikita sila ng propesor sa sementeryo kung saan nakalibing ang ina ni Sue. Sa kasalukuyan, napalibutan na sina Sue at Philia. Lumilipad si More sa himpapawid habang inaatake ng sunod-sunod na missile. Nakaiwas man siya sa unang bugzo, agad namang sumunod ang ikalawa. Ginamit ni Mora ang mga missile upang ibalik ang atake sa kalaban, at sinugod din niya ang komandante, ngunit ang kapitan ang humarap sa kanya. Hindi na si Philia ang target ng kapitan, nais niyang mahanap si Uncle Doman. Dumating na ang tiyuhin sa sementeryo upang dalawin ang puntod ng ina ni Sue. Sinabi niyang nakipag-ugnayan siya sa kanyang kaibigang propesor at hiniling dito na gawin ang tanging bagay na kaya lamang nitong gawin, ang iwan sa kapayapaan ang grupo ni Sue. Gusto sanang makipaglaban ng kapitan kay Mora, ngunit mas nais niyang hanapin si Sue. Nang marinig ito, nagpasya si Sue na magpakita upang ilihis ang atensyon at bigyan ng pagkakataon si Philia na hanapin ang dambana. Habang pinipigilan ni Mora ang kapitan, inatake naman si Sue mula sa likuran ni Pac. Inihagis din ni Alfred ang isang baril sa kapitan upang barilin ng direkta si Mora. Naniniwala ang kapitan na kahit hindi patas ang pagtutulungan laban kay Mora, si Doman mismo ang nagturo sa kanya na sa digmaan, tagumpay lamang ang mahalaga. Walang magawa si Maa at tinamaan siya ng bala na nagdulot ng matinding pinsala. Nahuli rin ni Pac si Philia. Binigyan ng kapitan si Sue ng isang alok, isuko si Uncle Doman at palalayain niya silang dalawa. Ibinunyag ng kapitan na si Doman ang kanyang guro at ngayon ay sinusubukang pasukin ang Administrative Bureau. Sa sementeryo, inaalala ni Uncle Doman ang magagandang alaala kasama si Sue sa harap ng puntod ng kanyang ina. Ito ang unang pagkakataong. Pinilit ng kapitan na patahimikin sila at pinaputok ang baril sa kanila, ngunit dumating ang mga kaibigan ni Sue sa tamang oras upang iligtas siya. Naghagi si Roman ng mga smoke bomb upang takpan ang paningin, habang si Alfred naman ay nagpanik nang hindi niya makita si Philia.
Dahil dito, nahulog si Philia at nailigtas ni Kon na nagmamaneho ng sasakyan. Nagmadali si Sue patungo kay Mora at sinubukang gisingin ito, ngunit bigla siyang nahulog sa butas ng bala sa katawan ni Mora at sa hindi maipaliwanag na paraan, nagmerge siya rito. Nagpa siya ang kapitan na makipagsabayan sa huling labanan kay Mora, ngunit tumaas ng husto ang bilis ni Mora at nagkaroon ito ng karagdagang mga armas, na nagpahirap sa kapitan na makasabay. Hindi pwedeng matalo ni Sue dahil ayaw niyang masayang ang mga pagsisikap ni Uncle Doman, at ayaw niyang dungisan ng kapitan ang imahe ng tiyuhin sa kanyang mata. Sa huli, matagumpay niyang natalo ang kapitan, at kinailangan pang lumipad ni Pac upang iligtas ang kapitan. Ngayong hapon, naramdaman ni Sue na naging tunay na lalaki siya sa pagtatanggol kay Philia. Samantala, habang naghihintay si Uncle Doman sa kanyang kaibigang propesor, may biglang dumating upang makita siya. Samantala, natanggap na rin ni Sue mula kay Philia ang libro ni Uncle Doman, isang recipe book ng curry na pinaghirapan ng tiyuhin. Bagaman hindi ito katulad ng luto ng kanyang ina, ito ay pinakamahusay sa sariling bersyon ng tiyuhin. Ang dumating na tao upang makita si Uncle ay hindi iba kundi ang ina ni Sue. Nahulog sa hindi inaasahang sitwasyon si Uncle Doman at namatay dahil siya ang sekretarya na ayaw nang maapektuhan ng trabaho ng tiyuhin ang kanyang boss. Unti-unti namang nakarating ang grupo ni Sue sa lugar ng dambana. Napansin nila ang ilang kakaibang bato at hindi alam kung ano ito, ngunit pamilyar at hindi pamilyar kay Philia. Tinanong ni Sue si Mora kung nasa tamang landas sila, ngunit hindi ito makakatiyak. Nang halos mahulog si Philia, hinuli siya ni Sue. Biglang nakaramdam ng kakaibang pakiramdam si Philia nang mahawakan siya ni Sue, at nagliwanag ang mga bato kasabay ng reaksyon sa emosyon ni Philia. Pinapayuhan ni Kon si Philia na unawain ang nararamdaman, at sinabi na isang araw, mauunawaan niya ito. Dumating ang nakatatandang babae na nagtitinda ng tinapay sa sementeryo upang hanapin si Uncle Doman, ngunit natuklasan niyang pumanaw na ito. Nakita na ng grupo ni Sue ang dambana at nagpahinga doon para sa magdamag bago ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay kinabukasan. Samantala, naghihintay ang kapitan sa balita ng may spy na nagulat na pumanaw na si Doman. Nagulat at nagalit ang kapitan dahil wala na siyang pagkakataong malampasan si Doman. Gabi na, natutulog ang grupo ni Sue sa paligid ng sinaunang puno. Hindi makatulog si Philia kaya naglakad-lakad siya at nakita si Sue na namimitas ng isang uri ng bulaklak na narinig niyang makakatulong pababain ang lagnat ni Philia. Humingi rin ng tapat na paliwanag si Roman kay Kon tungkol sa kanilang kasal. Sinabi niyang handa siyang ipawalang bisa ito kung hindi ito angkop kay Kon, at nais niyang igalang ang desisyon nito. Pinayuhan ni Kon si Roman na huwag magpakasal dahil lamang sa dahilan ng pamilya, kundi sa taong gusto niya. Ngunit ang taong gusto niya noon ay si Kon mismo. Handang muli siyang mag-propose kung magbago ang isip ni Kon. Napansin ni Philia na nakarating sila sa puntong ito dahil kay Sue, ngunit naniniwala siyang dahil ito ay bunga ng pagsisikap ng lahat. Bigla niyang napansin na muli ang mga bato ay nagliwanag at napakaganda. Sinabi ni Sue kay Philia na mula pagkabata, hinahanap niya ang pulang kristal para sa kanyang ina at nakilala niya si Philia dahil dito. Dito rin siya nakaranas ng pakikipagsapalaran. Noong una, inisip niya na si Philia ay isang clue lamang, ngunit ngayon, nagbago ang isip niya, nais niyang makapunta sa maraming lugar kasama si Philia. Ngayon, tila naunawaan na ni Philia ang sinabi ni Kon tungkol sa emosyon na nararamdaman niya. Halos magsalita na si Philia nang biglang makita ni Sue ang bulaklak na kailangan niya, kaya iniwan muna ito nang walang sinasabi. Kinabukasan, lumapit ang grupo sa dambana. Sinubukan ng tatlong lalaki na buksan ang matibay na pinto. Biglang nagliwanag si Philia, at agad siyang nahulog sa isang butas sa ilalim ng kanyang mga paa. Aksidenteng natagpuan ng grupo ang pasukan at agad siyang sinundan. Ngunit nang dumating sila, natuklasan ni Sue na natrap si Philia sa loob ng kristal, tulad ng simula. Agad na sumugod si Sue upang iligtas si Philia, ngunit ang paligid ay pinuno ng tubig na pumipigil sa kanyang paglapit. Biglang tumayo sa langit ang isang sinag ng liwanag. Napansin ng propesor na dumating na ang sandaling matagal niyang hinihintay. Naglabas ng liwanag ang kristal at hindi inaasahan, nag-transform ito sa isang robot na kahawig ni Mora ngunit itim ang kulay. Naabsorb si Philia sa loob ng itim na robot kaya napilitan sina Sue at Mora na makipaglaban. Nang sumugod sila, bigla silang naitulak pabalik ng isang putok mula sa itim na robot. Nagpaputok din ito sa kisame upang lumipad palabas ng dambana. Hindi alam ni Sue at Mora kung ano ang robot, ngunit sinundan pa rin nila. Parehong lumaban sa labas. Napansin ni Sue na tila gusto lamang ng itim na robot na makatakas, kaya tumugon siya ngunit napilitan din itong gamitin ang kanyang mga armas. Sinabihan niya si Mora na maging maingat dahil si Philia ay nasa loob kaya hindi sila maaaring sumugod ng todo.
Habang nagpapatuloy ang habulan sa ulap, biglang nagtago ang itim na robot upang maglunsad ng sorpresa at itinulak pababa sina So at Mora. Nagising si Phileas sa loob ng robot. Nang makita ni So ang pagkakataon, sumugod siya kasama si Mora. Ngunit nabigo ang kanyang plano at siya'y sinaksak ng itim na armor. Nasaktan din si Mora at malapit nang maapektuhan si So. Hindi maintindihan ng itim na armor kung bakit labis na nagmamalasakit si Phileas sa mga tao. Nagkaroon sila ng kasunduan, susundin ni Philia ang utos ng robot hanggat hindi ito sinasaktan si So. Pinayagan ng robot si So na makita si Philia ng isa pang beses. Sinabi ni Philia kay So na huwag na siyang sundan, at diretsahang utusan siyang tigilan ang paghahanap at iwan siya. Pagkatapos, umalis siya kasama ang armor. Si So ay nahulog ng walang magawa, at dumating ang kanyang mga kaibigan upang hanapin siya. Gusto niyang malaman kung ano ang armor, ngunit wala ni Mora ang sagot para sa kanya. Biglang tumawag ang nakatatandang babae na nagtitinda ng tinapay upang ipaalam ang pagkamatay ni Uncle Doman. Sinisi ni So ang kanyang sarili dahil hindi siya nakagawa ng anumang bagay at naisip na sana'y nakinig siya sa kanyang tiyuhin mula sa simula. Kung hindi niya pinatakbo ang sariling desisyon, hindi sana namatay ang tiyuhin niya. Gusto sanang sampelan siya ni Roman, ngunit sinipan ni Con si So. Sinabi niya na labis siyang naiinis na makita ang kanyang kaibigan sa pagkabata, na dati niyang gusto na ngayon ay tumakas na lamang sa realidad. Ang taong gusto niya noon ay naniniwala sa katarungan at hindi iniwan ang mga kaibigan. Sinabi niya ng direkta na siya ay pupunta para iligtas si Philia, kahit hindi sumama si So. Muling pinukaw ni Con ang loob ni So, kaya pumayag siya at naglakbay ang grupo ng magkakasama. Naniniwala si So na muling ililigtas niya si Philia. Ngayon, hinarap ni Philia ang propesor, ang taong nais makaharap ni Uncle Doman bago siya namatay ngunit hindi niya nagawa. Natagpuan niya si Philia, na sa asensya ay isang batong ngunit may damdaming parang tao. Tinanong ni Philia kung nasaan sila at bakit siya dinala rito, ngunit sinabi lamang ng propesor na kailangan ng buong mundo ang kanyang kapangyarihan. Nakaramdam siya ng pagsisisi dahil kailangan niyang sirain ang kaakit-akit na anyo ni Philia. Habang papunta sa lugar, binaril ni Mora ang mga sundalo at eroplano na humaharang sa kanila. Natagpuan ni So at Maa ang lokasyon ni Philia. Napansin ni Mora na ligtas pa si Philia ngunit mukhang natatakot. Bigla, nawala ng pokus si So at muntik ng mabangga ng bala, ngunit naiwasan niya ito at pinutok ni Roman mula sa ibaba upang suportahan siya. Gusto ni Roman na mag-focus si So dahil marami pang kaaway. Napansin ni Roman ang isang barrier sa paligid ng lugar kung saan hawak si Philia. Totoo nga, nakapture si Philia ng Economics Bureau. Nagtataka si AO kung ano ang gusto nila kay Philia. Makapalang shield kaya kailangan nilang hanapan ng paraan para makalusot. Binangga ni So ang isang eroplano ng kaaway at bumagsak ito sa shield, sumabog, at nakalikha ng butas. Agad na sumugod si So bago pa ito makabawi. Naabot ni So ang kanyang kamay sa shield at paulit-ulit na pinukpok ito upang palawakin ang puwang. Nang sapat na itong luwag, pumasok si Mora. Ngunit biglang nagkaproblema si Mora at nahulog. Nawalan din ng contact si Con sa grupo ni So. Sa hindi inaasahang pagkakataon, na-transform si Mora sa anyong tao at naglabas ng webong upang mailigtas si So. Nang tumalon siya pababa, nagulat siya sa kanyang bagong anyo. Samantala, sinusubukan ng grupo ni Roman na makapasok upang suportahan si So. Natagpuan ni Otto ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng shield at nagpa siya itong sirain upang makapasok. Hindi maintindihan ni So kung bakit na-transform si Mora sa ganitong anyo, ngunit inisip ni Mora na maaaring binago ng barrier ang kanyang transformation structure. Nadala na si Philia para sa eksperimento. Pinapasok ng propesor ang isang uri ng likido sa makina na humahawak kay Philia at humanga na kaya nitong umiyak na parang tao. Nakarating na rin ang grupo ni Roman sa lokasyon ng shield source. Hindi alam ni So kung paano makakalusot sa mga sundalo nang tulungan siya ng nakatatandang babae na nagtitinda ng tinapay. Pinaniwala niya ang sarili na ginagawa niya ito bilang katuparan sa hiling ni Uncle Doman. Inisip niyang hawak si Philia sa itaas na palapag, kaya tumakbo sila upang sundan. Iniisip niya na ito ang pinakamaliit na magagawa niya upang matulungan si So. Nais ng propesor na ibalik si Philia sa orihinal niyang anyong mineral. Naniniwala siyang nadumihan si Philia ng damdaming pantao at kailangan siyang linisin. Pinaniwala niya na kapag ganap na na-purify si Philia, magiging isang bagay siya na makakatulong sa pagpapasagana ng mundo. Napalibutan muli sina So at Mora, ngunit ngayon, dumating ang kapitan at si Pac upang tumulong. Hindi na nila nais maging hunting dogs ng Economics Bureau kaya nagrebelde sila. Ngunit naniniwala ang kapitan na hindi niya tinutulungan si Sue, hinahanap niya lamang ang pumatay kay Uncle Doman upang maghiganti.
Samantala, ginamit nila ang pagkakataon na umalis habang hinaharap ng kapitan ang mga kaaway. Nagdudulot rin ng kaguluhan ang grupo ni Roman sa labas. Marami ang kaaway na nagbabantay sa source ng Shield, ngunit inisip ni Roman na hindi ito kasing hirap kumpara sa mga pinagdaanan nila. Samantala, naniniwala ang propesor na kapag ganap na naging kristal si Philia, mawawala na ang mga labanan at digmaan sa mundo. Ang daigdig ay magiging maunlad at pantay. Aksidenteng na-trigger ni Naso at Mora ang isang bitag at nahulog sila mula sa sahig. Sa oras na iyon, kalahati na ng proseso ni Philia patungo sa kristal ay natapos na. Napansin niya si So at alam niyang siya ang anak ng yumaong kaibigan niya, kaya sinabihan ng sekretarya na huwag saktan si So at dalhin siya rito. Dahan-dahang lumapit ang sekretarya at sinaksak ang propesor hanggang sa mamatay. Ngunit dinala pa rin si So at More sa lugar. Matagal ng target ng sekretarya ang bato na ginawa ni Philia, nais niyang patayin si So upang wala ng pag-asa si Philia at tuluyang maging purong bato. Sa tulong lamang ni Philia, makakalikha siya ng tunay ng paraiso. Biglang sumugod si Mora upang umatake at iginiit na sapat na ang ganda ng daigdig kahit wala si Philia. Ngunit ang totoo, ayaw naman talagang tumulong ni Philia para pagandahin ang mundong ito. Ang gusto lang niya ay gamitin si Philia upang iligtas ang kanyang patay na planeta, at wala siyang pakialam kung mamatay ang mundong ito dahil para sa kanya, masyadong bobo ang mga taong narito. Habang naglalaban si Namora, tumakbo si Su upang subukang iligtas si Philia. Sinubukan niyang basagin ang makina ngunit nabigo siya, at sinisi ang sarili dahil hindi niya siya hinabol noon. Naniniwala ang sekretarya na pare-pareho lamang ang lahat ng tao, isang grupo ng mga hanggal. Tuluyan ang naging kristal si Philia, at dumating na rin ang kanyang planeta, na ngayon ay nakalutang mismo sa itaas. Ganap siyang nabalot ng bato at pagkatapos ay nagbagong anyo bilang isang robot upang tapusin si Su. Sa tamang oras, winasak ng kampo ni Roman ang kalasag at tinulungan si Mere na mag-transform upang maprotektahan si Su. Itinulak ni More palayo ang sekretarya at nagpasya siyang protektahan si Philia kasama si Su. Sa mental na mundo, si Su lamang ang nakaharap ni Philia. Humingi siya ng paumanhin dahil huli siyang dumating, ngunit wala itong pakialam kay Philia dahil dumating pa rin siya upang iligtas siya. Tinanong ni Philia si Su kung nasaan ang iba, ngunit nanahimik lamang siya. Naniniwala siya na kahit ano pa ang mangyari, mananatili siya sa tabi ni Philia at nais niyang sumama sa kanya sa isang mundong para lamang sa kanilang dalawa, isang masaya at perpektong mundo kahit wala ng ibang natira. Ngayon, si Philia ay may siya pa rin. Gayunpaman, nag-aalala si Su na baka hindi niya kayang lubos na protektahan si Philia ng mag-isa, ngunit naniniwala pa rin siya na sa mundong para lamang sa kanilang dalawa, makakamtan nila ang kapayapaan, isang mundong walang pinsala at puro kaligayahan lamang. Samantala, sa labas, isang higanting barko ang umangat sa gitna ng lungsod. Hinihiling ni Su kay Philia na ibigay sa kanya ang susi upang marating nila ang ideal na mundo. Gusto niyang gamitin ni Philia ang kanyang kapangyarihan gaya ng dati. Kung hindi pa siya sigurado kung paano ito gamitin, iminungkahi niyang gamitin na lang niya ito at sabay nilang iintindihin ang paliwanag tungkol sa kapangyarihang iyon. Ngunit nang makita ni Philia ang asal na ito ni Su, napagtanto niyang hindi ito ang Su na kilala niya. Unti-unting nagiging halimaw si Su, ngunit biglang may dumating na suntok at narinig ni Philia ang tinig ng tunay na Su. Sa labas, napigilan ni Naso at Mora ang itim na robot at sinaksak ito upang mailabas si Philia. Lumaban ito at naging sanhi ng pagbagsak at pagkabasag ng kristal. Nakalaya si Philia mula sa kristal, at tuluyang winasak ni Maa ang itim na robot na ginawang isang insekto. Mabilis na tumakbo si Su patungo kay Philia. Masayang-masaya si Philia nang makita ang tunay na Su. Biglang lumitaw ang marka sa kamay ni Su, at napagtanto ni Philia na siya ang taong kailangan niya dahil ang lahat ng kapangyarihan ni Ophelia ay nasa markang iyon. Ngunit biglang tinangay si Su ng mga piraso ng kristal at natrap sa loob nito. Lumipad pa itaas ang insekto at nagsanib sa kristal na kinalalagyan ni Su. Inakala ng itim na robot na wala ng laman si Philia, isang hamkag na balat na lamang kaya kinuha nito si Su. Nang subukan ni Philia na iligtas si Su, pinigilan siya ni More dahil kulang na ang kanyang kapangyarihan. Ngunit sinabi ni Philia na kahit hindi sapat, pupunta pa rin siya dahil maraming beses na siyang iniligtas ni Su kahit gaano pa iyon kapanganib. Ngayon naman, siya ang gustong magligtas kay Su. Naghihintay na ang itim na robot na magbanggaan ang dalawang mundo at maging iisa, at sa sandaling iyon ay sisimulan nitong gamitin ang kapangyarihan ni Su. Walang ingat na ginamit ni Philia ang kanyang kapangyarihan upang palakasin si Mora para mas maging astig at kahanga-hanga ito. Sawang-sawa na si Mora kay Philia dahil isa talaga siyang napakagulong master. Magkasama silang lumipad patungo sa kalawakan upang lumaban.
Kumalat ang balita tungkol sa planetang nasa itaas kaya mabilis na naglikas ang mga tao, ngunit saan nga ba sila tatakas kung magbabanggaan na ang dalawang mundo? Isang higanteng puyo ang nagsimulang humigop sa dalawang mundo upang paglapitin ang mga ito. Muling nagharap ang dalawang robot. Pinaputukan ng itim na robot si Mora upang itulak ito palayo. Habang umiiwas si Mora, lumipad palayo ang itim na robot upang panatilihin ang distansya. Matapos ang ilang palitan ng suntok, napagtanto nila na isa rin palang Guardian Angel ang itim na robot. Kapag masyadong agresibo si Mora, pinapaalalahanan siya ni Philia na huwag saktan si Su. Hinabol ni Mora ang itim na robot at tinanong kung bakit nito tina-target si Su gayong mayroon na itong master. Ibinunyag ng itim na robot na patay na ang kanyang master, pinatay ng mismong mga taong nakatira sa planetang kanyang pinoprotektahan. Ang planetang iyon ay dati isang napakagandang lugar na puno ng kamangha-manghang tanawin. Ipinagmamalaki niya ang mundo ng kanyang master at masaya siyang paglingkuran ito. Ngunit dumami ang mga tao, kumalat sa buong planeta, inubos ang lahat ng likas na yaman, at sa huli ay naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang master. Dahil sa inggit sa daigdig, pumunta siya rito upang maghanap ng bagong master. Ngayon, kailangan niya si Su upang pagsamahin ang dalawang planeta at lumikha ng bagong mundo upang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Pagdating niya sa daigdig, hindi pa niya nakilala si Philia. 3 sibilisasyon ang lumipas habang siya'y naghihintay, kaya wala na siyang pagpipilian at tinanggap na lamang ang propesor bilang kanyang master, hanggang sa lumitaw sina Philia at Su. Si Philia sana ang dapat niyang hulihin, ngunit wala siyang susi upang ganap na ma-unlock ang kapangyarihan nito. Para sa itim na robot, ang lahat ng kanyang ginawa ay isang pagsubok upang maging isang makapangyarihang anghel. Sa tingin ni Mora, baliw ang itim na robot. Ngunit naniniwala ang robot na ang mga maruruming nilalang tulad ni Maa ay dapat maglaho. Muling sumiklab ang labanan. Hindi makalaban si Mora ng buong lakas dahil baka masaktan si Su. Naniniwala ang itim na robot na hindi nito kailangan ang daigdig at ang sangkatauhan nito dahil lilikha siya ng perpektong mundo ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Ibinunyag din ng itim na robot kay Philia na ang kanyang kapangyarihan ang siyang humila sa patay na planeta patungo sa daigdig. Sinubukan ni Philia na bumaba at gamitin ang kanyang kapangyarihan upang pigilan ang banggaan, ngunit tulad ng sinabi ng robot, ang lahat ng kapangyarihan ni Philia ay nasa kamay na ngayon ni Su, kaya wala na siyang magawa. Pagkatapos nito, tinamaan ni Mora at Philia ng itim na robot at labis na nasaktan. Ang dalawang planeta ay nagsimulang magpakita ng senyales na mabuwag. Napagtanto ni Philia na hindi siya katulad ng isang anghel kundi parang demonyo dahil nagdulot siya ng panganib sa sariling bayan ni Su. Ngunit naniniwala si Maa na kung hindi niya nabigyan ng buhay ang planetang ito, wala sanang nangyaring maganda. Sinubukan muli ni Philia gamitin ang kanyang kapangyarihan. Masaya si Mora na maging tagapangalaga ni Philia. Binalik niya ang sarili at ginamit ang lahat ng lakas upang sumugod at yakapin ang itim na robot bilang mensahe para kay Su. Muling nagtagpo sila sa isang espasyong puro puti. Ipinahayag ni Philia ang kanyang pagmamahal kay Su at sinabing palagi siyang magiging kasama niya, binabantayan siya anuman ang mangyari. Pagkatapos, bumalik sa normal ang dalawang planeta. Nagising si Su sa cockpit at muling nakasama ang kanyang mga kaibigan. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang pulang kristal na tumutulong sa kanya na maalala si Philia. Dito nagtatapos ang pelikula, ngunit hindi pa ganap. Sa epilogo, makikita natin na nagsettle na sina Kon at Roman at mayroon na silang dalawang anak. Pinamahalaan ng Colonel ang kafe na iniwan ni Uncle Doman. Naging matagumpay na negosyante si Alfred. Naging astronaut si Otto. Si Su naman ay naging propesor at geologist, at ang alaala ni Philia ay palaging nananatili sa isip niya. Dito tunay na nagtatapos ang pelikula.